Ang Rusya ay nagimbal. Si Vladimir Putin, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang diktador na may hawak ng mga sandatang nuklear. Napilitan siyang lumuhod at lumuhod siya sa harap ng Pilipinas. Ginagamit ng kanluraning mundo ang mga parusa upang gipitin ang Rusya, Amerika, Europa, maging ang Hapon ay tumalikod sa kanya. Ngunit ang talagang nagpaluhod sa kanya ay hindi missile at hindi rin ekonomiyang pagbara kundi isang tao. Mas tiyak, ang buhay ng isang babae, ang kanyang anak na si Katerina Vladimirovna Putina. Malapit na siyang mamatay at ang tanging bansa na makapagliligtas sa kanya ay ang Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon, magsisimula tayo. At bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang mga kaibigan sa buong Pilipinas na i-type sa comments ang Pilipinas, kaya natin. Ito ang magiging pinakamalaking inspirasyon ko upang maisagawa ang mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong lahat. Mayo 15, 2025, Moscow. Ako si Marco de la Cruz. Nagtatrabaho ako sa Energy Consulting Division ng Gazprom, ang higanteng Russian Natural Gas Industrial Group. Isa ako sa iilang Pilipino na makakapagsalita ng Russian ng matatas na parang sariling wika. Ngayong taon, ako ay 45 taong gulang. Noong gabing iyon, mag-isa akong kumakain sa isang restaurant sa sentro ng Moscow. Sa labas ng bintana, umuulan ng niebe. Ang taglamig sa Rusya ay kasing tindi pa rin ng dati. Bagamat halos 20 taon na akong nakatira sa bansang ito, ang lamig na ito ay hindi ko pa rin masanay-sanayan. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang kakaibang numero, ngunit sa sandaling makita ko ang unang ilang numero, parang huminto ang tibok ng puso ko. Iyon ang espesyal na internal dedicated line ng Kremlin. Sinagot ko. Ang boses ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin at pinagkakatiwalaan ni Putin, ay narinig. G. De la Cruz, hinahanap kayo ng Pangulo. Maaari ba kayong pumunta sa Kremlin bukas ng alas 10 ng umaga? Mayroon po bang problema? Tanong ko. Ang kabilang linya ay tumahimik sandali. Pagkatapos ay bumulong si Peskov, si Miss Katerina ay nasa kritikal na kalagayan. Ang tinidor sa kamay ko ay nahulog na lumikha ng isang malinaw na tunog na umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Tumingin sa akin ang mga tao sa paligid, ngunit wala na akong naramdaman. Katerina, gaano na katagal mula nang huli kong narinig ang pangalang ito? 10 taon na ang lumipas, ngunit ang mukha niya ay kasing linaw pa rin ng kahapon. Taglamig ng 2005, Moscow. Noong taong iyon, ako ay 32 taong gulang. 2 taon pa lang akong nagtatrabaho sa branch ng Akron Group sa Rusya. Nagtapos ako sa Russian language. Wala akong problema sa pag-angkop sa buhay dito at sa katunayan ay masaya ako dahil sa pakiramdam na may misyon akong tuklasin ang isang bagong pamilihan. Noong Disyembre ng taong iyon, dumalo ako sa Moscow International Business Forum bilang kinatawan ng Akron, Russia. Napakagara ng kumperensya, dinaluhan ng mga bagong yaman na Ruso, mga opisyal ng gobyerno at mga pinuno ng mga dayuhang negosyo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya, isang 22 taong gulang na babae na may blonde na buhok, asul na mata at maputing balat. Ngunit ang umakit sa akin ay hindi ang kanyang panlabas na anyo, kundi ang sandali nang umakyat siya sa podium. Maayos siyang nagpresenta tungkol sa kinabukasan ng industriya ng enerhiya ng Rusya. Sa matalas na kakayahan sa pagsusuri at matatas na Ingles, ako ay nabighani. Pagkatapos ng talumpati, kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob at lumapit. Siyempre, alam ko kung sino siya. Ang pangalawang anak na babae ni Vladimir Putin. Sabi ko sa Russian, napakaganda ng iyong talumpati. Namangha siya at ngumiti. Sumagot, ikaw ay Pilipino, hindi ba? Ang galing ng Russian accent mo. Ngumiti ako at sumagot, dahil mahal ko ang bansang ito, kaya nag-aral ako ng mabuti. Ngumiti rin siya. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang ngiting iyon, dalisay at mainit. Ako si Katerina. Tawagin mo akong Katia. Iyon ang simula. Kami ay natural na naging malapit. Madalas na ginagamit ang mga meeting sa trabaho bilang dahilan para magkita. Sa totoo lang, gustong-gusto ko ang mga sandaling kasama siya. Siya ay matalino, mabilis mag-isip, at pinakamahalaga, tapat na nakakalimutan ng tao kung sino ang kanyang ama.
Tagsibol ng 2006, ipinagtapat ko ang aking pag-ibig sa kanya sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng Ilog Moskva. Habang tinitingnan ang natutunaw na yelo sa ilog sa labas ng bintana, sinabi ko sa nanginginig na boses, "Katia, mahal kita." Naluluha ang kanyang mga mata, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. "Ako rin, Marco. Mahal din kita." Nagsimula kaming mag-date ng maingat dahil sa kanyang pagkatao. Hindi kami maaaring magkita ng hayagan, ngunit hindi iyon mahalaga dahil ang magkasama ay sapat na. 2007. Nag-propose ako sa kanya gamit ang isang singsing na ako mismo ang nagdisenyo, isang platinum ring na may maliit na diamante, hindi magarbo, ngunit naglalaman ng lahat ng aking katapatan. Nang umiyak siya at tumango, pakiramdam ko ay nasa akin na ang buong mundo. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang araw noong 2008, ipinatawag ako sa Kremlin. Iyon ay utos ni Pangulong Putin. Sa sandaling pumasok ako sa kanyang opisina, may masamang pakiramdam ako. Nakaupo siya sa likod ng kanyang desk, nakatitig sa akin. Ang mga mata niyang iyon ay naglalaman ng lamig na galit. Nagsalita si Putin. Ang boses ay mababa at kalmado, ngunit ang presyon ay hindi masukat. "G. De la Cruz, gusto mong pakasalan ang aking anak." Yumuko ako. "Ginoo, taos-puso kong mahal si Katerina." Inuntog niya ang kanyang kamay sa lamesa. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang Pilipino ang gustong pakasalan ang anak ng Pangulo ng Rusya. Sa tingin mo ba ay makatwiran iyon? Ang nasyonalidad ay hindi hadlang sa pag-ibig. "Ginoo," sagot ko. Tumayo si Putin at naglakad patungo sa bintana. Tumalikod sa akin at mahinang sinabi, "Alam kong hindi ka masamang tao. Naimbestigahan ko na ang lahat, masipag, matalino, at taos-puso ring nagmamahal kay Katia. Alam ko lahat iyon." Humarap siya, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. "Ngunit hindi maaari. Hinding-hindi maaari." "Bakit hindi po, Ginoo?" tanong ko. Lumapit si Putin, bumulong, "Dahil siya ang anak ko. Gusto kong ilayo si Katia sa mundong ito. Malayo sa mga labanan sa kapangyarihan at maruming politika, mamuhay ng normal na buhay. Ngunit kung papakasalan ka niya, mapapansin ng buong mundo. Susubukan nilang alamin ang pampulitikang kahulugan sa pagitan ng Pilipinas at Rusya. Habang buhay, hindi makakawala si Katia sa anino na iyon." Gusto kong magprotesta, ngunit alam ko rin na may punto ang sinasabi niya. Idinagdag ni Putin, "Bukod pa rito, kinamumuhian ako ng kanluraning mundo. At kinamumuhian din nila ang aking pamilya. Sa sandaling pakasalan mo si Katia, magiging target ka rin ng kanilang galit. Masisira ang buhay mo." "Wala akong pakialam sa mga iyon," sabi ko. "Pero may pakialam ako," matigas niyang sabi. "Para sa kaligayahan ng aking anak, hindi ito maaaring mangyari." Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng abiso na ibabalik ako sa headquarters ng Akron Group. Ang opisyal na dahilan ay personnel reassignment, ngunit alam ko ang tunay na dahilan. Kinagabihan bago ako umalis sa Pilipinas, huli kong nakita si Katerina sa isang maliit na parke sa labas ng Moscow. Umiyak siya, at umiyak din ako. "Patawad, Marco, hindi ko napapayag ang tatay ko." Yumakap ako sa kanya. "Ayos lang. Hindi mo ito kasalanan." Tiningnan niya ako sa mata at sinabi, "Maghihintay ako. Tiyak na may araw na magkikita tayong muli. Hihintayin ko ang araw na iyon." Inilagay ko ang singsing sa kanyang kamay, ang singsing na ginamit ko sa pag-propose. "Ingatan mo ito. Ito ang puso ko. Babalik ako balang araw." Noong gabing iyon, umalis ako sa Moscow. Iniwan ang kalahati ng aking puso. 2010, lumabas sa media ng Pilipinas ang isang tsismis na ikakasal ang anak ni Putin sa isang Pilipino, kasama ang pangalan ko sa artikulo. Hindi ko alam kung saan nag-leak ang balita, ngunit nagulantang ang Rusya at Pilipinas. Dumating ang mga reporter sa akin, "Totoo ba? Nakipag-date ka ba talaga sa anak ni Putin?" Itinanggi ko, sinabing wala kaming ganoong relasyon. Iyon ay isang kasinungalingan, ngunit hindi ko maaaring aminin upang protektahan siya. Dahil sa sandaling umamin ako, magiging target si Katerina ng media sa buong mundo, at ang pinakakinatatakutan ko ay ang galit ni Putin na hindi nakadirekta sa akin kundi sa kanyang sariling anak. Kinatakutan ko ang paningin ng mga tao, at dahil sa pag-ibig ng isang ama tulad ni Putin sa kanyang anak, iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko maaaring aminin.
2011, narinig ko ang balita na ikinasal si Katerina. Ang lalaki ay si Kirill Shamalov, anak ng isang Russian tycoon family. Nag-inom ako ng ilang araw. Bagamat bumalik ako sa pagtatrabaho sa Akron headquarters, hindi ako makapag-adjust. Ang babaeng mahal ko ay nagpakasal sa iba. Parang nagtapos na ang buhay, ngunit bumangon ako at bumalik. Bumalik ako sa Russia, hindi na para sa Akron, kundi para sumali sa Gazprom sa Energy Consulting Division. Ginamit ko ang aking kaalaman sa Russian at lokal na koneksyon. Nagsimula ako ng bagong karera. At ang nakakagulat, nanatili akong nakikipag-ugnayan kay attorney Ricardo Rick Reyes, ang Vice President ng Akron. Minsan sa isang buwan, tumatawag kami. Marco, kumusta ka? Ikuwento mo sa akin ang mga balita sa Russia. Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit siya nakikipag-ugnayan sa akin, ngunit kalaunan, naintindihan ko. Kailangan ng Akron ng isang mahalagang source ng impormasyon sa Russia at walang sinumang Pilipino ang nakakaintindi sa lokal na sitwasyon ng higit sa akin. Dahil sa trabaho ko sa Gazprom, natural na nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga politiko at negosyante ng Russia. Paminsan-minsan, nakikita ko rin si Putin sa mga komperensya tungkol sa enerhiya. Sa tuwing nakikita niya ako, may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi kami nag-uusap. Ako rin. Ang balita tungkol kay Katerina ay naririnig ko lang ng dituwiran. 2018, naghiwalay siya at bumalik sa academic research. Ngunit hindi ako nagkusang makipag-ugnayan. Pakiramdam ko, wala akong karapatan. Ganoon na lang, 17 taon ang lumipas. Mayo 11, 2025. Bumalik sa kasalukuyan. Si Miss Katerina ay nasa kritikal na kalagayan. Ang sinabi ni Peskov ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ano ang nangyari sa kanya? 10 ng umaga kinabukasan, dumating ako sa Kremlin. Dadaan sa security check, naglalakad sa mahabang pasilyo. Ang alaala ng 17 taon na ang nakalipas ay bumalik. Noon, ang puso ko ay puno ng galit at pagkasira ng loob, ngayon takot ang namumuno. Bumukas ang pinto ng opisina ni Putin. Matanda na siya kumpara sa 17 taon na ang nakalipas. Umiitim na ang buhok, malalim na ang mga kulubot sa sulok ng kanyang mata, ngunit ang kanyang tingin ay matalim pa rin. Ngunit nakakagulat, sa matalim na tingin na iyon, may nakita akong hindi ko pa nakita noon. Takot. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may takot sa kanyang mga mata. Nagsalita si Putin. Matagal na tayong hindi nagkita, G. De La Cruz. Yumuko ako. Opo, Ginoo. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Naglakad siya patungo sa bintana, tumingin sa maulap na langit ng Moscow at sinabing, malapit na si Katia mamatay. Sa sandaling iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Lumambot ang aking mga binti, ngunit pinilit kong tumayo. Nagpatuloy si Putin, cerebral aneurysm. Ang ugat sa utak ay lumobo tulad ng isang tumor, isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras. Nadiskubre namin ito 2 buwan na ang nakalipas at mabilis itong lumalaki. Humarap siya at sa kanyang mga mata ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo may luha. Hindi ako makapaniwala. Hinanap ko ang lahat ng doktor sa kanluran na maaaring mag-opera Amerika, Alemanya, Switzerland, ang pinakamahusay na mga ospital, ngunit lahat sila ay tumanggi dahil sa mga parusa. Sinabi nila na kung gagamutin nila ang pamilya ni Putin, sila ay magiging target ng parusa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil naglunsad ako ng digmaan sa Ukraine, dahil naging kaaway ako ng kanluraning mundo, kahit na ang anak ko ay malapit ng mamatay, walang nag-aalok ng tulong. Maingat akong nagtanong, kung gayon, paano po sa Rusya? Marami rin namang magagaling na doktor ang Rusya. Umiling si Putin. Tiningnan na ito ng pinakamahusay na neurosurgeons ng Rusya, ngunit sinabi nilang mas mababa sa 50% ang success rate. Ang aneurysm ni Katia ay nasa napakalalim na posisyon at ang paggamit ng tradisyonal na surgery ay napakadelikado. Itinuro niya ako, puno ng kawalang pag-asa ang kanyang mga mata. G. De La Cruz, ikaw ang tanging pag-asa. Nagulat ako. Ako? Hindi ako doktor. Alam ko. Pero nakikipag-ugnayan ka pa rin sa mga tao ng Akron, hindi ba? Nagulat ako saglit. Paano? Paano niyo nalaman? Napangiti si Putin, isang pilit na ngiti.
Ano sa tingin mo ang ginagawa ng FSB? Alam ko ang lahat. Buwan-buwan kang tumatawag kay Vice President Ricardo Reyes, nagbibigay ng impormasyon ng Gazprom sa Akron. Pinagpawisan ang likod ko. Lubos na nabunyag ang bagay na ito. Hindi na nakakagulat kung arestuhin ako bilang espiya. Ngunit nagbigay ng isang hindi inaasahang pahayag si Putin. Nagpapasalamat ako. Dahil sa iyo, maaari kong malaman ang mga kilos ng Akron. Napakinabangan mo kaming dalawa. Lumapit siya. G. De la Cruz, sa totoo lang, ang Pilipinas lang ang tanging sagot. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang National Military Medical Center, Philippine Heart and Brain Institute sa Maynila, narinig ko na mayroon silang pinakabagong AI surgical equipment doon. Isang robotic system na makakagawa ng cerebral aneurysm surgery na may error tolerance na 0.10 mm lamang. Mayroon lamang 5 lugar sa buong mundo ang may ganitong kagamitan. Wala sa Rusya. Tumingin siya diretso sa akin. Maari mo bang kontakin ang Akron at tanungin kung maari ba nilang iligtas si Katya? Kung ako mismo ang humingi, tiyak na tatanggihan ako. Ngunit kung ikaw, maaaring magkaiba. Tumahimik ako ng ilang segundo. Magulo ang isip ko. Naalala ko ang ginawa sa akin ng taong ito, 17 taon na ang nakalipas. Pinaghiwalay niya kami ni Katerina, sinira ang buhay ko. Ngunit si Katerina ay malapit ng mamatay. Ang galit ng 17 taon na ang nakalipas ay hindi na mahalaga. Kailangan kong iligtas siya, anuman ang mangyari. Sumagot ako. Susubukan ko, Ginoo. Ngunit hindi ko maipapangako dahil hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ng Akron. Hinawakan ni Putin ang aking kamay. Ang kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanginginig. Salamat, G. De la Cruz. Talagang salamat. At pagkatapos ay idinagdag niya sa isang mababa at nanginginig na boses, nagkamali ako, 17 taon na ang nakalipas. Ang paghihiwalay sa iyo at kay Katya ang pinakamalaking pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad. Wala akong masabi. Ang paghingi ng tawad na hinintay ko ng 17 taon. Ngunit ngayon, hindi na iyon mahalaga. Kailangan kong iligtas si Katerina. Iyon lang ang mahalaga. Sa sandaling lumabas ako sa Kremlin, isa lang ang nasa isip ko. Kailangang makipag-ugnayan agad sa Akron. Ngunit kasabay nito, isang pag-aalala ang bumangon. Tutulong ba ang Akron? Ang paggamot sa anak ni Putin ay nangangahulugan ng direktang paglabag sa mga parusa ng kanluran. Ang presyon mula sa Amerika, ang pagkondena ng internasyonal na komunidad, ang mga boycott campaign laban sa tatak ng Akron. Napakalaki ng halaga, ngunit kailangan itong gawin. Para kay Katerina, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Vice President Ricardo Reyes. Nagring ng 1, 2, 3 beses at may sumagot. Marco, may problema ba? Humugot ako ng malalim na hininga at sinabi, Vice President, may isang bagay na kailangan kong sabihin. Ngayon ba ay komportable kayong mag-usap? Tumahimik sandali ang kabilang linya, pagkatapos ay sumagot si Attorney Reyes. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit parang hindi kaayos. Sige, sabihin mo. Nagsimula ako. Ang anak ng Pangulo ng Putin ay malapit ng mamatay. Ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanya ay ang NMMC PHBI sa Maynila. Ang kabilang linya ay tahimik, nakakabingi. Pagkatapos ay bumulong si Attorney Reyes. Marco, hindi ito maliit na bagay. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Ano ang magiging desisyon ng Akron? Ano ang reaksyon ng opisina ng Pangulo? Paano dadalhin si Katerina sa Pilipinas? Lahat ay tila imposible. Ngunit ang gawing posible ang imposible iyon ang Pilipinas. Mayo 15, 2025, 7 p.m., oras sa Pilipinas. Si Vice President Ricardo Reyes ay nasa kanyang opisina sa Akron Technological Park sa Clark nang matanggap niya ang tawag ni Marco de la Cruz. Siya ay isang veteranong pinuno na nagtrabaho sa pamamahala ng Akron sa halos 20 taon, dumaan sa iba't ibang krisis. Mula sa Akron, restructuring noong Asian financial crisis, hanggang sa mga bagong hamon sa ilalim ng mga sumunod na henerasyon ng pamunuan, nasaksihan niya ang sapat na malalaking sitwasyon at hindi madaling mabigla. Ngunit sa sandaling marinig niya ang sinabi ni Marco de la Cruz, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Cerebral aneurysm,
ang anak ni Pangulong Putin. Ang boses ni Marco de la Cruz ay narinig sa kabilang linya. Opo, Vice President, napaka-emergency ng sitwasyon. Tumanggi ang lahat ng mga ospital sa kanluran. Sabi ng medical team ng Rusya, mas mababa sa 50% ang success rate. Ang AI surgical system lamang sa NMMC PHBI ang tanging pag-asa. Napaisip si Attorney Reyes. Hindi ito isang simpleng medikal na issue, kundi isang komplikadong issue na may kinalaman sa internasyonal na politika, diplomasya at mga parusa sa ekonomiya. Marco, hindi ito isang bagay na maaari naming desisyunan. Kailangang iulat ito sa mas mataas na antas. Sumagot si Marco de la Cruz. Alam ko, ngunit wala ng oras. Ang aneurysm ni Katerina ay maaaring sumabog anumang oras. Pakiusap magdesisyon kayo sa lalong madaling panahon. Tumango si Attorney Reyes, kahit hindi siya nakikita ni Marco, naiintindihan ko. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin si Attorney Reyes sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ng Clark Technological Park ay kumikinang sa ilaw. Humugot siya ng malalim na hininga at dinayal ang ibang numero. Iyon ang direktang linya mula sa pamunuan ng Akron patungo sa NMMC PHBI. Kasabay nito, sa NMMC PHBI, si Profesor at Dr. Jose Joey Ramirez, ang direktor ng ospital, ay naghahanda ng umuwi. Katatapos lang niya ng 3 mahabang operasyon, ang kanyang katawan ay pagod at naghahanda siyang umuwi. Sa edad na 60, nakatayo pa rin siya sa operating table, isang living legend ng neurosurgery ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Iyon ang direktang linya mula sa pamunuan ng Akron. Profesor Ramirez, ako ito, si Ricardo Reyes. Mayroon akong mahalagang bagay na nais kong talakayin sa Profesor. Inilapag ni Profesor Ramirez ang kanyang briefcase. Ang pagtawag ng pamunuan ng Akron sa oras na ito ay hinding-hindi maliit na bagay. Sige, Vice President, sabihin mo. Inilahad ni Attorney Reyes ang sitwasyon. Cerebral aneurysm, ang anak ni Putin, ang pagtanggi ng kanluran, ang limitasyon ng medical team ng Rusya. Pagkatapos marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Profesor Ramirez. Mayroon bang MRI scan? Wala pa. Ngunit tiyak na matatanggap namin. Sa lalong madaling panahon, nag-isip sandali si Profesor Ramirez at sinabi, pagkatapos maipadala ang larawan, titingnan ko. Ngunit, Vice President, hindi ito isang bagay na maaaring desisyunan batay lamang sa medikal na paghuhusga. Kailangan ng desisyon mula sa mas mataas na antas. Sumagot si Attorney Reyes, alam ko, aayusin ko iyon. Noong gabing iyon, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Akron headquarters. Sa silid ng pagpupulong ay naroon si Vice President Ricardo Reyes, ang head ng Legal Department, ang head ng Communications, at ang head ng International Cooperation. Lahat sila ay may mabigat na ekspresyon. Nagsalita muna ang head ng Legal Department. Vice President, napakadelikado nito. Ang paggamot sa pamilya ni Putin, maaari tayong maging target ng parusa ng Amerika. Ang buong operasyon ng Akron sa Amerika ay maaaring mapunta sa panganib. Maging ang industriya ng teknolohiya ng Pilipinas ay maaaring maapektuhan. Sumang-ayon din ang head ng Communications. Ang media sa kanluran ay ituturing ang Akron at ang Pilipinas bilang kasabwat ng Rusya. Maaaring may mga boycott campaign. Para sa brand image, ito ay isang malaking dagok. Nagbigay ng ibang pananaw ang head ng International Cooperation. Ngunit, sa kabilang banda, maaari rin itong maging isang oportunidad. Ang Rusya ay isa sa pinakamalaking energy exporter sa mundo. Kung maililigtas natin ang anak ni Putin, ang posisyon ng Pilipinas sa Russian market ay magiging ganap na magkaiba. Nagsimulang mag-ingay ang silid ng pagpupulong, pantay ang mga opinyon na sumusuporta at tumututol, nanatiling tahimik si Attorney Reyes, nakikinig. Sa huli, nagsalita siya, naiintindihan ko ang inyong lahat, ngunit ang isyong ito ay hindi natin maaaring desisyunan. Iuulat ko ito sa opisina ng Pangulo. Kinabukasan ng umaga, sa Malacanang Palace, si Vice President Ricardo Reyes, hawak ang compiled report mula kagabi, ay nakatayo sa harap ng kalihim ng National Security Council. Dahan-dahang binasa ng kalihim ang ulat,
walang emosyon ang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ano ang internal na opinyon ng Akron? Sumagot si Attorney Reyes. Magkahiwalay ang opinyon. Ang isang panig ay nag-aalala sa panganib mula sa mga parusa, ang isa ay nakikita ang oportunidad sa Russian market. Ngunit sa totoo lang, mas marami ang tumututol. Tumango ang kalihim. Iuulat ko ito kay Pangulong Morales, si Pangulong Fidel Morales ng Pilipinas. Pagkatapos marinig ang ulat, ay nanatiling tahimik ng matagal. Ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Ang ekspresyon ng isang taong nakatayo sa harap ng isang desisyon na may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Sa huli, nagsalita ang Pangulo. Bago ito maging isang politikal na issue, ito ay isang humanitarian issue. Nagtanong ang kalihim, ano po ang balak ninyong gawin, Ginoo? Sumagot ang Pangulo, sabihin mo sa kanila na tumulong ng walang kondisyon. Maingat na sinabi ng kalihim. Ngunit, Pangulo, nag-aalala ako sa reaksyon ng Amerika. Maaari nilang gamitin ang paglabag sa mga parusa bilang dahilan para magbigay ng problema. Umiling ang Pangulo. Sa harap ng buhay ng isang anak, hindi maaaring maglagay ng kondisyon. Iyon ang tamang gawain ng isang tao. Anuman ang pagkatao ni Putin, ang kanyang anak ay walang kasalanan. Ang paggamot at pagliligtas ng buhay ay hindi politika. Iyon ang pangunahing obligasyon ng tao. Idinagdag niya, ang isyu ng Amerika, ako mismo ang magpapaliwanag. Sabihin mo sa Akron at sa ospital, iligtas ang buhay sa lahat ng kanilang makakaya ng walang kondisyon. Momentum mand. Pagkatapos, matanggap ang balita, agad na ipinatawag ni Attorney Ricardo Reyes ang pulong ng pamunuan ng Akron. Mga Ginoo, inaprubahan ng opisina ng Pangulo. Hiniling nila na tumulong tayo ng walang kondisyon. Tumango ang pamunuan. Ngunit ang ilan ay may iba pa ring opinyon na nagsasabing dapat gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng mga kahilingan sa Rusya tulad ng prioridad sa mga energy contract, karapatan sa pagmimina. Si Don Emilio Santiago, ang tagapagtatag ng Akron, bagamat nagretiro na, ay kinonsulta pa rin sa mga mahahalagang issue tulad nito. Ang kanyang boses ay narinig sa online meeting, hindi maaari yon. Nagulat ang mga pinuno at tumingin sa screen. Hindi maglalagay ng anumang kondisyon ang Akron. Iyon ang paraan ng Pilipinas. Nagpatuloy si Don Santiago. Ang pagliligtas ng buhay at humihingi ng kapalit ay extortion. Ang mga benepisyo na nakuha mula sa extortion ay hindi magtatagal, ngunit ang utang na loob mula sa tapat na tulong ay hinding-hindi makakalimutan. Idinagdag niya, anuman ang gawin o hindi gawin ng Rusya ay hindi mahalaga. Ang kailangan nating gawin ay iligtas ang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang Pilipinas sa posisyong ito. Lubos na naantig si Vice President Ricardo Reyes. Halos 20 taon na siyang nagtatrabaho sa Akron. Ngayon lang niya nakita ang isang desisyon na napakatatag at napakadalisay. Naiintindihan ko, Founder. Ituloy natin yan. Sa Kremlin, ipinasa ni Marco de la Cruz ang impormasyon kay Putin. Ginoo, nakipag-ugnayan na ang Akron. Sinabi nilang maaari silang mag-opera. Kailangan lang ipadala ang MRI scan ni Miss Katerina. Pagkatapos makumpirma, aayusin ang schedule. Ang mukha ni Putin ay nagpakita ng lunas, ngunit mabilis itong napalitan ng hinala. Ano ang kondisyon? Ano ang hinihingi ng Pilipinas? Sumagot si Marco de la Cruz, wala pong kondisyon, Ginoo. Nanlaki ang mata ni Putin. Walang kondisyon? Iligtas ang anak ni Putin ng walang hinihingi? Tumango si Marco de la Cruz, opo. Nabalitaan ko na ito ay direktang utos mula mismo kay Pangulong Morales ng Pilipinas na hindi maaaring maglagay ng kondisyon sa harap ng buhay ng isang anak. Ganoon din ang sinabi ng tagapagtatag ng Akron na natiling tahimik si Putin ng matagal, may kumikinang sa kanyang mata. Luha ba o isang ekspresyon ng hindi makapaniwala? Sa huli, nagsalita siya. Hindi ko maintindihan. Sabi ng kanluraning mundo, ayos lang kahit mamatay ang anak ko. Sabi ng Pilipinas, ililigtas nila siya ng walang anumang halaga. Sumagot si Marco de la Cruz. Ganoon ang Pilipinas, Ginoo, isang bansa na handang tumulong sa oras ng kagipitan,
Isang bansa na sumusunod sa sarili nitong landas. Naglakad si Putin patungo sa bintana, tumingin sa kalangitan ng taglamig ng Moscow at mahinang sinabi, "Nagkamali ako, 20 taon na ang nakalipas. Minamaliit ko ang mga Pilipino, ang pagpapalayas sa iyo, ang paghihiwalay sa iyo at kay Katia, lahat ay kasalanan ko." Humarap siya, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. "Sige, ipapadala ko ang larawan. Dadalhin ko si Katia sa Pilipinas. Paano natin gagawin?" Sumagot si Marco de la Cruz. Sabi ng Akron, magpapadala sila ng special aircraft kasama ang medical team at kagamitan. Ngunit, Ginoo, ang operasyon na ito ay dapat manatiling sekreto. Kumunot ang noo ni Putin. Bakit? Kung malalaman ng Amerika, hahadlangan nila. Gayun din ng China. Ang internal na Russia ay hindi rin maaaring malaman. Kailangan ng perpektong secrecy. Tumango si Putin. Naiintindihan ko, ako mismo ang mag-uutos sa FSB. Ang bilang ng mga taong nakakaalam ng operasyong ito ay pananatilihin sa pinakamababa. Lumapit siya kay Marco de la Cruz, inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. "G. de la Cruz, salamat. Kung wala ka, tiyak na patay na si Katia." Yumuko si Marco de la Cruz. "Hindi pa tapos, Ginoo. Kailangang makarating si Miss Caterina sa Pilipinas ng ligtas at kailangang maging matagumpay ang operasyon. Bago iyon, hindi tayo maaaring maging panatag." Tumango si Putin. "Alam ko, ngunit nagtitiwala ako sa iyo." Pagkatapos ay huminto siya sandali. "Puntahan mo si Katia. Gusto kanyang makita. Sa isang sikretong mansyon sa labas ng Moscow, isang lugar na tanging ang pamilya ni Putin lang ang nakakaalam, na binabantayan ng mahigpit ng mga ahente ng FSB, pumasok si Marco de la Cruz. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 17 taon, nakita niya muli si Caterina. Parang sasabog ang puso niya, takot at pag-asa. Isang komplikadong emosyon ang magkasama. Nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto sa ikalawang palapag, nanginginig ang kanyang kamay. Maaari ba siyang magbukas ng pinto? Naaalala pa ba niya ako? Galit ba siya sa akin? Humugot siya ng malalim na hininga at binuksan ang pinto. Ang larawan niya na nakahiga sa kama ay bumungad sa kanyang paningin. Wala na ang magandang blonde na babae ng 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim, at ang kanyang mga mata ay nawawalan ng buhay. Ang mga bakas ng sakit ay malinaw. Ngunit sa sandaling makita niya ako, isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang bibig. "Marco." Ang kanyang boses ay mahina at payat, ngunit ang tunog na tumatawag sa aking pangalan ay pareho pa rin ng 20 taon na ang nakalipas. Lumuhod ako sa tabi ng kama. "Katia, ako ito. Nandito na ako." Umagos ang luha niya. Naghihintay ako. Naghintay ng 10,000 taon. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig at payat. Ngunit iyon ang kanyang kamay, ang kamay na lagi kong hinahanap. Paumanhin at hindi ako nakarating ng mas maaga. Umiling siya. "Hindi, sapat na nandito ka." Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. "Katia, pumunta tayo sa Pilipinas. Doon, gagaling ka. Ang NMMC PHBI, ang pinakamahusay na medical team, ay naghihintay sa iyo." Mahina siyang ngumiti. "Pilipinas, ang bansa mo?" Tumango ako. "Oo, ang bansa ko. Magkasama tayong pupunta doon." Mas lalo siyang umiyak. "Gusto kong pumunta. Kung makakasama kita, handa akong pumunta kahit saan." Hinalikan ko ang kanyang noo. "Pangako ko, ililigtas kita. Pagkatapos, magkasama tayong pupunta sa Maynila, Cebu, Davao. Ipapakita ko sa iyo ang lahat tulad ng ipinangako natin." 20 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya. Kahit pagod ang katawan, ang ngiting iyon ay nakakagulat na maganda. "Hindi mo pa nakakalimutan?" Ni isang araw, hindi ko nakalimutan. Noong gabing iyon sa Akron Headquarters, isang pinakasekretong operasyon sa kasaysayan ang sinimulan. Ang codename, Operasyon Maya, na nangangahulugang muling pagsilang mula sa kamatayan. Isang special aircraft ng Akron ang inihanda, dala ang 2 doktor at 3 nurse. Sa loob ng eroplano ay nilagyan ng pinaka-advanced na kagamitan medikal, mobile MRI, vital sign monitoring system, emergency surgical tools. Para itong isang flying intensive care unit.
Ang pinanggalingan, Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Ang destinasyon, isang sikretong military runway sa labas ng Moscow. Hindi dapat malaman ng Amerika, hindi dapat malaman ng China, at maging ang internal na gobyerno ng Rusya, iilan lang ang nakakaalam. Kung mabunyag ang operasyong ito, magugulo ang lahat. Umalis ang special aircraft ng Akron. Si Vice President Ricardo Reyes ay nakatayo sa paliparan, nanonood. Ang kanyang puso ay mabigat sa komplikadong emosyon. Magtatagumpay ba ang operasyong ito? Maaari ba niyang dalhin si Katerina pabalik ng ligtas? Magtatagumpay ba ang operasyon? Lahat ay walang kasiguraduhan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang Pilipinas ay gumagawa ng isang tama. Tumingala siya sa kalangitan, papalayo ang ilaw ng eroplano. Sanay maging ligtas ang lahat. Bumulong siya. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Makarating ba ng ligtas ang eroplano sa Moscow? Magtatagumpay ba ang paglipat ni Katerina sa ospital? Ano ang mga panganib na maaaring mangyari sa proseso? Lahat ay tila imposible, ngunit ang gawing posible ang imposible iyon ang Pilipinas. Mayo 17, 2025, 2 a.m., sikretong military runway sa labas ng Moscow. Ang temperatura ay 2 degrees Celsius. Ang hangin ay napakalamig, parang sampal sa mukha. Ngunit wala akong oras upang maramdaman ang lamig. Ang special aircraft ng Akron ay nakalapag isang Gulfstream G650 na may puting fuselage at asul na strip. Ang pinakabagong uri ng eroplano na para lamang sa pinakamataas na pinuno ng korporasyon. Ngunit ngayon, sa loob ay hindi ang mga pinuno, kundi ang medical team at kagamitan. Bumukas ang pinto ng eroplano at bumaba ang medical team. Si Dr. Trining Trina Gonzalez, isang critical care specialist, at Nurse Leo Mendoza, kasama ang tatlo pa. Napakaseryoso ng kanilang mga ekspresyon. Lumapit sa akin si Dr. Gonzalez. Ikaw si G. Marco de la Cruz, hindi ba? Kami ang emergency medical team mula sa NMMC PHBI. Kumusta ang kalagayan ng pasyente? Sumagot ako. Hindi maganda. Kagabi, nagsimula siyang sumakit ang ulo ng matindi. Kaninang umaga, may mga sintomas pa ng pagsusuka. Kailangang ilipat agad. Tumigas ang mukha ni Dr. Gonzalez. Mukhang lumalaki ang aneurysm. Kailangang magmadali. Si Katerina ay inilagay sa isang espesyal na mobile bed at inilipat sa eroplano. Ang mga ahente ng FSB ay nagbabantay sa paligid. Iyon ay isang elite unit na personal na inutusan ni Putin. Ang kanilang mga tingin ay matalim na parang nakatanggap sila ng utos. Sa sandaling mag-leak ang impormasyon, agad silang kukuha ng aksyon. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Katerina. Nakapikit siya, ngunit mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa akin. Marco, natatakot ako. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Ayos lang, nandito ako. Lagi akong nasa tabi mo. Abala ang medical team, ikinokonekta ang vital sign monitoring equipment, nag-i-inject ng gamot, naglalagay ng swero, naglalagay ng oxygen mask. Ang cabin ng eroplano ay naging isang intensive care unit sa isang iglap. Nagulat si Dr. Gonzalez. Blood pressure 145,092, heart rate 88, pansamantalang stable. Ngunit sa paglipad, maaaring biglang magbago. Kailangang lumipad ng mas mabilis hanggat maaari. Tumango ako. Senyales sa piloto, isinara ang pinto ng eroplano. Bago umalis, lumabas siya sa runway, nakasuot ng mahabang itim na coat. Nakatayo siya doon sa dilim ng madaling araw. Tumingin siya sa bintana ng eroplano, kumaway. Tiningnan ni Katerina ang kanyang ama sa bintana, may luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya, pagbalik mo, makikita mo ulit siya. Huwag kang mag-alala. Tumango siya. Nagsimulang gumulong ang eroplano sa runway, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina pagkatapos ay lumipad. Tumingin ako sa labas ng bintana, papalayo ang anino ni Putin. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nag-iisa na naghahatid sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang diktador at hindi rin siya isang warmonger, kundi isang ama lang na nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Ang tinatayang oras ng paglipad ay 8 oras, patungo sa NAIA. Ang unang 2 oras ay naging maayos. Stable ang kondisyon ni Katerina.
Bahagyang nakahinga ang medical team. Ngunit nang pumasok sa ikatlong oras, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang monitoring screen ay biglang nagbigay ng alarma. Ang nakakabinging tunog ng beep-beep ay umalingaw-ngaw sa buong cabin. Tumakbo si Dr. Gonzales. Blood pressure tumaas sa 180,110. Mga sintomas ng nalalapit na pagsabog ng aneurysm. Parang yelo ang puso ko. Ano ang gagawin ngayon? Mabilis na nagbigay ng utos si Dr. Gonzales. Inject ni Cardipine, blood pressure lowering drug. Nurse Leo, maghanda. Mabilis na naghanda si Nurse Leo Mendoza ng gamot. Ikinonekta ang syringe sa IV drip ni Katerina at ininject ang gamot. Ang mga numero sa screen ay nagsimulang bumaba. 175, 168, 160. Nakahinga si Dr. Gonzales. Pansamantalang stable, ngunit hindi natin alam kung kailan ito mauulit. Kailangang magmadali. Tumakbo ako sa cockpit. Hindi ba maaaring lumipad ng mas mabilis? Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Sumagot ang piloto. Ito na ang maximum speed, ngunit may problema. Anong problema? Tanong ko. Kailangan nating dumaan sa Chinese airspace, ngunit wala tayong flight permit. Maaaring kailangan nating umikot, at iyon ay magdadagdag ng 2 oras. 2 oras? Para kay Katerina, iyon ay isang nakamamatay na oras. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Vice President Ricardo Reyes. Vice President, emergency. Kailangan namin ng flight permit na dumaan sa Chinese airspace. Kritikal ang pasyente. Ang boses ni Attorney Reyes ay narinig sa kabilang linya. Naiintindihan ko. Aayusin ko. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Agad na nakipag-ugnayan si Attorney Reyes sa opisina ng Pangulo. Ang National Security Council ay agad na nakipag-ugnayan sa panig ng China. Ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang namagitan. Ito ay isang humanitarian medical evacuation flight. Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Pakiusap, aprubahan ang airspace. Sa simula, nag-aatubili ang panig ng China dahil alam nilang ito ay isang flight na nagdadala sa anak ng Pangulo ng Rusya, isang sensitibong politikal na issue. Ngunit hindi sumuko ang panig ng Pilipinas. Hindi ito politika, ito ay isang issue ng buhay. Ang pasyente ay malapit ng mamatay. Sa huli, inaprubahan ng China. May kondisyon, dapat iwasan ang Beijing airspace at sundan ang southern route. Ngunit iyon lang ay nakatipid na ng 30 minuto. Ipinasok ng piloto ang bagong route. Lumipat ng direksyon ang eroplano. Ika-5 oras, muling lumala ang kondisyon ni Katerina, mas malala pa sa una. Nagsimula siyang sumuka at ang kanyang kamalayan ay naging malabo. Sinabi ni Dr. Gonzales sa isang tensyonadong boses, intracranial pressure ay tumataas. Mukhang nagsimula na ang bahagyang pagdugo ng aneurysm. Sa eroplano, limitado ang magagawa. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Gamot para pigilin ang mga sintomas. Pumunta sa ospital ng mas mabilis hanggat maaari. Iyon lang ang tanging paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Katerina. Parang yelo ang kanyang kamay. Katia, lumaban ka. Konting tiis pa. Malapit na tayo. Mahina siyang nagbukas ng mata. Ang kanyang mga mata ay nawawalan ng focus, tumitingin sa akin. Marco, mamamatay na ba ako? Umiling ako. Hinding-hindi ka mamamatay. Hindi ko hahayaang umalis ka. Mahina siyang ngumiti. Sinungaling, namumula na ang mata mo. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako maaring umiyak sa harap niya. Hindi ko siya maaring bigyan ng kawalang katiyakan. Sino ang umiiyak? May dumi lang na pumasok sa mata ko. Ipinikit niya ang kanyang mata at sinabi, "Salamat Marco, ang makita kang muli sa ganito." Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Hindi pa tapos. Gagaling ka sa Pilipinas. Nangako tayong magkasamang maglalakad sa Maynila, hindi ba? Hindi mo balak sirain ang pangako mo. Hindi siya sumagot. Natulog na ba? O, tensyonadong, sinabi ni Dr. Gonzales. Bumababa ang kamalayan ng pasyente. Makipag-ugnayan sa NMMC PHBI, sabihin sa kanila na maghanda para sa operasyon sa sandaling lumapag ang eroplano. Ika-7 oras, sa wakas, pumasok na kami sa Philippine airspace. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng madaling araw,
malabo kong nakita ang mga ilaw ng Pilipinas, ang aking bayan, ang tanging bansa na makapagliligtas kay Caterina. Nag-ulat ang piloto. 15 minuto na lang, lalapag na tayo sa NAIA. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit hindi pa tapos. Patuloy na lumala ang kondisyon ni Caterina. Hindi stable ang blood pressure, mababaw ang paghinga. Inayos ng medical team ang oxygen supply sa maximum level, sabi ni Dr. Gonzales. Pagkatapos lumapag, kailangang makarating sa ospital sa loob ng 30 minuto. Iyon ang golden time para sa operasyon. 30 minuto. Mula sa NAIA hanggang sa NMMC PHBI, karaniwan ay tumatagal ng 1 oras. Ngunit ang Pilipinas ay handa. Mayo 17, 2025, 10:23 a.m., Ninoy Aquino International Airport. Ang special aircraft ng Akron ay lumapag sa runway. Hindi pa humihinto ang eroplano. 3 itim na sasakyan ang mabilis na dumating. Iyon ang mga special vehicle ng Malacanang Palace, walang plate number. Bumukas ang pinto ng eroplano. Inilagay ng medical team si Caterina sa stretcher at ibinaba. Nakasuot siya ng oxygen mask, nawalan na ng kamalayan. Sumama rin ako. Ang malamig na hangin ng tag-ulan sa Maynila ay humampas sa aking mukha, ngunit wala akong naramdaman. Tanging si Caterina lang ang nakikita ko. Isang coordinator na nagngangalang Miss Rina Panganiban ang tumakbo, isang batang babae na ipinadala ng NMMC PHBI, G. De La Cruz. Handa na ang mga sasakyan, may escort na pulis. Dadalhin kayo sa ospital sa pinakamaikling panahon. Si Caterina ay inilagay sa isang espesyal na ambulance. Sumama rin ako. Umalis ang convoy. Ang mga police car sa unahan, ang sirena ay umalingaw-ngaw, nagpapunit sa hangin ng umaga. Lahat ng sasakyan ay umalis sa gilid. Parang ang buong bansa ng Pilipinas ay nagbibigay daan para sa buhay ng isang tao. Hinawakan ko ang kamay ni Caterina, tumingin sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang tanawin ng madaling araw ng Maynila. Habang dumadaan sa Skyway, nagsimulang tumama ang unang sinag ng araw sa mga gusali. Napakaganda, ngunit wala akong pakialam sa kagandahan. Tanging si Caterina lang ang tinitingnan ko. Patuloy na sinusubaybayan ni Dr. Gonzales ang kanyang kondisyon. Blood pressure ay napanatili, ngunit kailangang mag-opera ng mabilis, wala ng oras. Bumilis ang driver. Lahat ng traffic light ay green. May nag-adjust sa control center na gawing green ang lahat ng signal para sa amin. Ito ang lakas ng Pilipinas. Eksaktong 28 minuto, dumating ang convoy sa underground parking ng NMMC PHBI. Sa harap ng elevator, isang medical team na nakasuot ng puting lab coat ang naghihintay mahigit 10 tao. Nakatayo sa gitna ay isang middle-aged man na may puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa isang kabataan. Professor at Dr. Jose Joey Ramirez, ang pinakamataas na autoridad sa neurosurgery ng NMMC PHBI, ang living legend ng Philippine brain surgery. Lumapit siya at sinuri ang kondisyon ni Caterina: pupil reflex, blood pressure, heart rate. Mabilis at tumpak ang mga operasyon. Seryoso ang kondisyon. Nagsimula na ang bahagyang pagdugo ng aneurysm, operahan agad. Tumingin siya sa akin. Ikaw ba ang kamag-anak? Sumagot ako, opo, ako po ang kamag-anak. Tumango siya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa totoo lang, ang operasyon na ito ay hindi simple dahil nagsimula na ang pagdugo. Mas mababa ang success rate kaysa sa inaasahan. Gaano po? Tanong ko. Mga 65%. Lumambot ang aking mga binti. Isang nurse sa tabi ko ang sumuporta sa akin. 35% na posibilidad na mamatay si Caterina. Inilagay ni Professor Ramirez ang kanyang kamay sa aking balikat. Ngunit mayroon kaming weapon, ang AI-guided microsurgical system. Mayroon lamang 5 ospital sa buong mundo ang may ganitong kagamitan. Ito ay isa sa mga iyon. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay siya. Magtiwala ka sa akin. Dinala si Caterina sa operating room. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit kailangan kong bitawan sa harap ng pinto. Katia, maghihintay ako. Kailangan mong bumalik. Isinara ang pinto ng operating room. Napaupo ako sa upuan sa waiting room, nagsimulang magdasal. Bagamat wala akong sinusunod na relihiyon, sa sandaling iyon,
Anuman ang Diyos, pakiusap, iligtas niyo si Katerina. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Magtatagumpay ba ang operasyon? Mabubuhay ba si Katerina? Pagkatapos malaman ng mundo ang sekreto, ano ang mangyayari? Ang operasyon ay tumagal ng 6 na oras. Ang labanan ng 0.10 mm ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mayo 17, 2025, 11 a.m., Operating Room ng NMMC PHBI. Si Professor Jose Ramirez ay nakatayo sa harap ng operating table. Isang neurosurgeon na may 30 taong karanasan, nagsagawa ng libu-libong brain surgery, ang supreme physician ng Pilipinas. Ngunit ang operasyon ngayon ay hindi tulad ng dati. Alam niya rin kung sino ang pasyente, anak ni Putin. Ang tagumpay o pagkabigo ng operasyon na ito ay maaaring magpabago sa relasyon ng Pilipinas at Rusya maging sa sitwasyon ng mundo. Ngunit inalis ni Professor Ramirez ang mga kaisipan na iyon sa kanyang isip. Sa operating table ay hindi ang anak ng isang politiko, kundi isang pasyente lamang, isang buhay na kailangang iligtas. Handa na ang surgical team, isang anesthesiologist, 2 assistant surgeon, 3 operating room nurses, at isang AI guidance system engineer. Kabuo ang 8 tao ang nakatuon sa operating room. Nagsalita si Professor Ramirez. Simula ng operasyon. Ang pamamaraan, endovascular coiling. Hindi kailangang buksan ang bungo. Isang maliit na catheter ang ipapasok mula sa femoral artery, itutulak hanggang sa brain blood vessel, at pagkatapos ay pupunuin ang aneurysm ng platinum coils. Kapag napuno ng coils ang aneurysm, mawawala ang panganib ng pagdugo. Madaling sabihin, ngunit sa katotohanan, ito ay isang operasyon na nangangailangan ng sukdulang precision. Ang mga ugat sa utak ay mas manipis pa sa buhok. Ang isang pagkakamali ng 1 mm ay maaaring pumatay sa pasyente. Tumingin si Professor Ramirez sa screen. Ang AI guidance system ay muling nilikha ang 3D na imahe ng mga ugat sa utak ng pasyente. Sinuri ang posisyon, laki, at bilis ng daloy ng dugo ng aneurysm sa real time. Laki ng aneurysm, 1.7 milo. Posisyon, sa branch ng middle cerebral artery, ang pinakamataas na antas ng kahirapan. Nagulat ang assistant surgeon. Professor, mataas ang grade. Tumango si Professor Ramirez. Alam ko, simulan na. Ang catheter ay ipinasok sa femoral artery ng pasyente. Ipinakita ng screen ang landas ng catheter sa real time. Dumaan sa abdominal aorta, kasama ang carotid artery pataas, papasok sa middle cerebral artery. Ang kamay ni Professor Ramirez ay gumagalaw ng maingat, milimetro bawat milimetro. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring mapunit ang vessel wall. 10 minuto ang lumipas, ang catheter ay nakarating sa mga ugat sa utak, 2 sentimetro pa patungo sa aneurysm. Inayos ni Professor Ramirez ang kanyang paghinga. Inactivate ang AI guidance system. Isang berdeng linya ang lumitaw sa screen. Iyon ang optimal path na kinakalkula ng AI system. Isinasaalang-alang ang curvature ng blood vessel, blood flow velocity, at ang angle ng aneurysm. Itinulak ni Professor Ramirez ang catheter kasunod ng linyang iyon, nakarating sa bunganga ng aneurysm. Handa na ipasok ang coil. Ang unang platinum coil ay itinulak sa catheter, isang napakmanipis na kawad na may diameter na 0.30 mm. Ang kawad ay nag-ikot sa loob ng aneurysm, pinupuno ang espasyo. Coil numero 1, tapos na. Maghanda para sa numero 2. Ang pangalawa. Pangatlo, ang aneurysm ay unti-unting napupuno. 2 oras, pagkatapos magsimula ang operasyon, 12 coils na ang naipasok. Ang aneurysm ay napuno na. Sabi ni Professor Ramirez, ang huling rehiyon, ito ang pinakamapanganib. Ang vessel wall ay 0.20 mm lang ang kapal. Ang buong surgical team ay nagpipigil ng hininga. Ang ika-13 coil ay nagsimulang ipasok. Maingat na gumagalaw ang kamay ni Professor Ramirez. Ipinapakita ng screen ang posisyon ng coil sa real time. Magaling, malapit na. Sa sandaling iyon, ang screen ay biglang nagbigay ng alarma. Kumikislap ang pulang ilaw, pagdugo na detect. Ang aneurysm wall ay napunit ng bahagya. Sumigaw ang assistant surgeon na punong-puno ng tension. Pinagpapawisan ang noo ni Professor Ramirez, ngunit hindi nanginginig ang kanyang kamay.
30 taon ng karanasan ang sumusuporta sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tukuyin ang bleeding point. Magpasok ng isa pang coil sa posisyong iyon. Mabilis na gumalaw ang kanyang kamay. Ang ika-10 coil ay nagtungo diretso sa bleeding point. Kailangan ng precision hanggang sa 0.10 mm. Nagbigay ng gabay ang AI system sa real time. Ang berdeng linya ay gumalaw, nagpapakita ng optimal path, 10 segundo, 10 segundo, 10 segundo. Ang coil ay naipasok kumpleto. Ang pulang ilaw sa screen ay namatay. Huminto ang pagdugo. Nakahinga si Profesor Ramirez. Nalampasan ang panganib. Ipagpatuloy. 4 o 30 oras pagkatapos magsimula, 23 coils na ang naipasok. Ang aneurysm ay ganap ng napuno. Huling sinuri ni Profesor Ramirez. Ipinakita ng screen ang imahe ng mga ugat sa utak. Ipinakita ng AI system ang resulta ng pagsusuri. Filling ratio ng aneurysm 100%. Normal ang daloy ng dugo. Walang pagdugo. Tumango si Profesor Ramirez. Matagumpay ang operasyon. Ang operating room ay napuno ng hininga ng lunas. Ilang nurse ang nagpunas ng luha. Inalis ni Profesor Ramirez ang kanyang gloves. Napakahusay ng kooperasyon ng team. Salamat sa inyong pagsisikap. Lumabas siya sa operating room, tumingin sa kanyang relo. 3:47 p.m., 4 na oras at 47 minutong labanan. Sa waiting room, nakaupo ako sa sahig, nagdarasal. Walang tigil ang pag-agos ng luha. Halos 5 oras na paghihintay, parang 5 siglo. Ang pinakamasasamang imahinasyon ay patuloy na naglalaro sa aking isip, pagkabigo ng operasyon, brain hemorrhage, vegetative state, kamatayan, ang lahat ng uri ng kakilakilabot na kaisipan ay nagpapahirap sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Profesor Ramirez, pawisan ang kanyang noo, inalis ang kanyang mask. Tumayo ako. Kumusta po? Tiningnan ako ni Profesor Ramirez at dahan-dahang ngumiti. Matagumpay. Lumambot ang aking mga binti. Isang nurse sa tabi ko ang sumuporta sa akin. Ang aneurysm ay ganap ng naisara. Nagkaroon ng bahagyang pagdugo sa gitna, ngunit salamat sa AI system na agapan namin ito. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Profesor Ramirez. Sa loob ng ilang oras, babalik ang kamalayan. Obserbahan ng ilang araw at kung walang problema, maaari na siyang ilipat sa regular room. Hinawakan ko ang kamay ni Profesor Ramirez. Salamat, Doktor. Talagang salamat. Hinawakan niya ang aking kamay. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Ang pasyente ang pinakamasipag. Napakatapang niya. Sa buong operasyon, ang vital signs ay laging stable. Umiyak ako. Pagkatapos ng 20 taon, nakita ko na rin si Katerina. Kasabay nito, sa isang lugar sa Maynila, mayroong tumatawag sa telepono. Opo, kumpirmado. Sa VIP room ng NMMC PHBI, may isang Russian patient na ginagamot. Sinasabing anak siya ni Putin. Isang Pinoy ang nagdala sa kanya. Ang tumanggap ng tawag ay ang Bureau Chief ng CNN sa Maynila. Sigurado ba ang impormasyon? Opo. Mayroong nakasaksi sa sikretong paglipat ng ospital sa airport. Ang Akron Special Aircraft ay lumipad mula sa Moscow. Lumiwanag ang mata ng Bureau Chief. Ito ay isang exclusive na balita na pangmundo. Alam ko na. Maghanda para sa pag-uulat agad. Mayo, 17, 2025, 8 p.m. Kumalat ang balita sa buong mundo. CNN Breaking News. Anak ni Putin, lihim na, ginagamot sa Pilipinas. Sa sandaling na-publish ang artikulo, nagulantang ang buong mundo. Naglabas ng pahayag ang US State Department. Kinukumpirma kung nilabag ba ng Pilipinas ang mga parusa laban sa Rusya. Kung kinakailangan, magkakaroon ng mga angkop na hakbang. Nagpahayag din ng pag-aalala ang European Union. Lubos kaming nagsisisi sa pagsuporta ng aming kaalyado, ang Pilipinas, sa pamilya ng Pangulo ng Rusya. Mariin ang pagpuna ng media sa kanluran laban sa Akron at Pilipinas. Ang mga pahayagan ay napuno ng mga headline. Akron, tumulong kay Putin, ginawang walang silbi ang parusa ng kanluran. Pilipinas, kumampi sa Rusya, pagkabali sa ranggo ng mga kaalyado. Pag-aaral ng pagbabawal sa importasyon ng teknolohiya mula sa Pilipinas. Sa social media,
nagsimula ang isang boycott campaign laban sa Pilipinas. Ang hashtag Boycott Pilipinas ay nagsimulang kumalat. Sa loob ng isang araw, naging top trending ito. Sa harap ng VIP room ng NMMC PHBI, daan-daang reporter ang nag-umapaw. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Sumisigaw ang mga reporter, "Akron, maglabas ng pahayag. Kumusta ang kalagayan ng pasyente? Ano ang masasabi mo sa paglabag sa parusa?" Inarang ng security ng ospital ang mga reporter, ngunit lalo lang nagkagulo ang sitwasyon. Nagmadaling dumating si Vice President Ricardo Reyes sa ospital. Ang kanyang mukha ay napakatensyon. Kailangang magdaos ng press conference. Kung ganito, lalo lang lalala ang sitwasyon. Nagtanong ako, "Ano po ang gagawin ninyo?" Sumagot si Attorney Reyes, harapin ng diretsyo. Kailangang ipaliwanag kung bakit ginawa ito ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, 10 AM, sa Grand Hall ng NMMC PHBI, mahigit 500 mamamahayag mula sa buong mundo ang nagtipon. Naroon ang CNN, BBC, Reuters, AFP at lahat ng malalaking media outlet. Umakyat si Vice President Ricardo Reyes sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. "Mga Ginoo, isang bagay lang ang gustong sabihin ng Pilipinas." Hinawakan niya ang mic. "Ang medisina ay walang hangganan. Hindi kami nagdidiskrimina sa mga pasyente ang Pilipinas." Sumigaw ang mga reporter. "Masasabi mo ba iyan? Si Putin ay isang war criminal. Nilalabag niyo ang parusa." Sumagot si Attorney Reyes, "Anuman ang ginawa ni Pangulong Putin, ang kanyang anak ay walang kasalanan. Isang anak na babae na may sakit na malapit ng mamatay, kailangan ba naming tanungin kung sino ang kanyang ama bago siya gamutin?" Nag-ingay ang hanay ng mga mamamahayag. Hindi ipinagpapalit ng Pilipinas ang buhay at hindi rin kami naglalagay ng kondisyon. Ang ginagawa lang namin ay isa, ang iligtas ang isang taong malapit ng mamatay. Sinabi niya ng may determinasyon. Kung ito ay paglabag sa parusa, kung gayon, ang parusa na iyon ay mali. Ang isang mundo na nagpaparusa sa pagliligtas ng buhay, normal pa ba iyon? Ang press conference hall ay nanahimik. Walang sinuman ang makakatutol sa sinabi ni Attorney Reyes. Ang Pilipinas ay hindi magbabago sa hinaharap. Ano man ang dumating, sino man ang magbanta, hindi namin titigilan ang pagliligtas ng buhay. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Idinagdag niya ang huling pangungusap. "Ngayon tatanggap ako ng mga tanong." Pagkatapos ng press conference, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang public opinion sa social media ay nagsimulang bumaliktad. Ang hashtag ay nagbago. Pilipinas the Hero ay nagsimula, una sa Asia, ngunit mabilis na kumalat sa Japan, Korea, Southeast Asia. At ang nakakagulat, nagsimulang lumabas ang mga komentong sumusuporta sa Europa at Amerika. Tama ang Pilipinas. Walang politika sa harap ng buhay. Ang anak ko ay may sakit. Ang medikal na kagamitan mismo ng Pilipinas ang nagligtas sa kanya. Salamat, Pilipinas. Galit ako kay Putin, ngunit hindi ko hahayaang mamatay ang anak niya. Iyon ay walang pagkatao. Nagpahayag din ng suporta ang mga sikat na tao sa mundo. Nag-tweet si Elon Musk, "Tama ang Pilipinas. Ang medisina ay dapat nasa itaas ng politika." Sumang-ayon din si Bill Gates. Ang pagpaparusa sa pagliligtas ng buhay ay hindi isang bagay na dapat gawin ng isang sibilisadong lipunan. And ilang araw pagkatapos, nagbago ng paninindigan ang US State Department. Ang medikal na aksyon ng NMMC PHBI ay itinuturing na humanitarian service, hindi sakop ng mga parusa. Nanalo ang Pilipinas. Isang buwan pagkatapos, ang mga pagbabago ay nagsimulang mangyari ng tahimik. Ang gobyerno ng Rusya ay lihim na nagluwag ng mga regulasyon sa importasyon para sa mga produktong teknolohiya at elektroniko ng Pilipinas. Walang opisyal na anunsyo, ngunit makikita sa datos ng customs, ang mga produkto ng Pilipinas ay nagsimulang pumasok muli sa Rusya. Ang mga kasunduan sa kooperasyon sa pagitan ng Gazprom at mga energy company ng Pilipinas ay tahimik ding na-update. Bagamat walang media outlet ang nag-uulat, alam ng mga tao sa industriya, tinupad ni Putin ang kanyang pangako. Ngunit hinding-hindi niya ito ipapahayag sa publiko. Iyan ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang hindi kailangang malaman ng buong mundo.
Itala ang utang na loob sa puso, ngunit huwag banggitin sa bibig. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Nagising na ba si Katerina? Ano ang reaksyon ni Putin? Ano ang kahihinatnan ng 20 taong pag-ibig ni na Marco de la Cruz at Katerina? Pagkatapos ng mahiwagang operasyon, ngayon lang magsisimula ang totoong kuwento. Hunyo 14, 2025, NMMC PHBI, Maynila. Ang araw ng paglabas ni Katerina sa ospital. Pagkatapos ng isang buwan ng inpatient treatment, siya ay ganap ng gumaling. Ang huling MRI check ay nagpakita na ang aneurysm ay perpektong naisara at ang brain function ay walang pinsala. Iyon ay isang himala. Bago umalis sa hospital room, hinawakan ni Katerina ang kamay ni Professor Ramirez. Professor, iniligtas niyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko ito malilimutan habang buhay. Ngumiti si Professor Ramirez. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Pakiusap, mamuhay ng malusog. Naiiyak si Katerina. Hindi ko inaasahan na ang teknolohiya ng medisina ng Pilipinas ay napakahusay. Ang hindi magawa ng anumang bansa sa kanluran, nagawa ng Pilipinas. Salamat Pilipinas. Noong gabing iyon, ang special aircraft ng Akron ay lumipad mula sa NAIA patungong Moscow. Si Katerina ay bumalik sa kanyang ama. Nakatayo ako sa VIP waiting room ng airport, nanonood sa pag-alis ng eroplano hanggang sa mawala ang puting fuselage sa mga ulap. Mabigat ang puso ko, ngunit basta't nabuhay siya at nakabalik, nagpapasalamat na ako. Ilang araw pagkatapos, nakipag-ugnayan sa akin si Vice President Ricardo Reyes. Marco, nagpadala ang Kremlin ng isang sikretong liham, sulat kamay mismo ni Putin. Hindi isang opisyal na dokumento, kundi isang sulat kamay. Ang nilalaman ay ganito: para sa National Military Medical Center, Philippine Heart and Brain Institute at sa bansang Pilipinas, ang pinakamalalim na pasasalamat. Hinding-hindi malilimutan ng Rusya ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay ng aking anak. Sa kasalukuyan, dahil sa digmaan, hindi ko ito maaaring ipahayag sa publiko. Ngunit ipinapangako ko, pagkatapos matapos ang digmaang ito, bubuksan ko ang lahat ng pintuan para sa medikal na teknolohiya at high-tech na industriya ng Pilipinas upang umunlad sa Rusya. Ito ang pinakamaliit na ganti na maaari kong gawin. Sabi ni Attorney Reyes, isang makasaysayang dokumento. Balang araw, matutupad ang pangakong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang kalangitan ng Maynila. Nag-alok ng tulong ang Pilipinas nang walang kondisyon. Kahit nahaharap sa diplomatikong presyon, hindi natinig ang Pilipinas. Ipinakita ng Akron, ang nangungunang technology group, ang kanyang katapangan. Ito ang mga kamay ng Pilipinas. At ang himala na nilikha ng mga kamay na iyon ay babalik balang araw sa anyo ng mas malalaking oportunidad, mas malawak na mga pintuan. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay maliit ngunit matatag, ang bansa ng adobo at ube. Ngunit kasabay nito, ang bansa na nagmamay-ari ng world-class na AI technology at advanced medicine. Kahit may mga puwersa na hindi kinikilala, alam ng buong mundo ang tungkol sa Pilipinas, isang bansa na nagliligtas ng buhay, isang bansa na nangunguna sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya, iyan ang Pilipinas.